Yo, sa mga bagang sa another reaction video guys. Ito, tapatan na naman ng religion guys. Catholic versus INC. Sabi dito, tapatan ng INC. Guys! Guys, ito wag na natin, isang tabi muna natin dito yung pananampalataya natin or yung faith natin guys. Lahat ito politika lang. Okay? Disclaimer lang guys, ako isa akong Catholic. By paper, hindi by heart. Alam niyo kung bakit? Kasi pinanganak ang Catholic kasi guys, baby pa lang. Catholic na yun, basta pinabinyagan mo sa simbahan. No? At ayun yung isa na nakakabwisit. Di ba? Puro pampaparami lang. Pero yung aral, wala ka pang alam sa Bible, wala ka pang alam sa mga salita ng Diyos guys. May religion ka na kagad. Di ba? Compare sa ibang religion guys na hintayin ka munang lumaki, tapos hayaan ka nilang magsuri, hayaan ka nilang mag-aral, hayaan ka nilang makita yung mga bagay-bagay. At kung handa ka na maging part ng kanilang religion, then doon ka pa na lang nila doktrina or parang bibinyagan. Pero sa Catholic guys, 2 months old, niwala ka pang kaisip-isip noon, ang alam mo lang dumede. Anyways, guys, lahat ito, ulitin ko guys, politics lang ito. At ginagamit lang ito ng mga paring Katoliko. Okay, kasi, ito lang guys hindi ko alam sa mga Katoliko, okay, na ito, at sa mga paring ito. Alright? Kung ba't kayo natitreaten, or bakit ba triggered kayo. Okay, dito sa INC. Unang-una guys, sa mga kapwa Katolik, guys, marami tayo compare sa INC. Ang INC is roughly or more or less nasa 3 million lang sila. Okay? Or 2%, 3% lang sila ng kabuang boto. Okay? Sa tuwing eleksyon. Compared sa Catholic na kung saan is sobrang dami natin. As in, nasa 50 million ata tayong Catholic sa Pilipinas, guys. Halos kalahati ata, guys, ng populasyon ng Pilipinas is Katoliko. At ang isa sa sumunod na marami is Islam or Muslim. Alright? Yung INC guys, gatuldok lang siya sa populasyon natin. Pero, kung susuriin natin guys, Catholic versus INC, parang mas maraming tingnan yung INC. Bakit? Mas organized sila, mas unified sila. Diba? Doon mo masasalamin guys kung gaano kalupit or katindi ang leader ng INC compare sa Catholic. Diba? Kasi guys, ang INC guys sumusunod. Di ba? May disiplina. Catholic guys, kanya-kanya. Real talk yan masakta na yung mga kapwa Katoliko. Okay? Guys, dito sa Katoliko guys ito lang sasabihin ko. Dito sa Catholic guys, walang salitang tiwalag dito. Walang tiwalag. Kayo ba, alam ba kayo yung mga Katoliko ko dyan na friends? Yan, mga kapwa Katoliko. May natiwalag na ba kayong nalaman? Okay, dito sa Catholic. Kasi sa akin, wala akong nalaman na, ay, natiwalag si kasi ganito yung ginawa niya. Wala. Sa INC, marami akong naririnig. Hindi ako INC member, pero marami akong naririnig na nagtiwalag sila. Alright? Kasi ganito guys isa sa mga sample na aral sa Bible is itiwalag mo or itakwil mo kapag nagpasaway na. 'Di ba? Sa una, ikalawa, pagbigyan mo. Pero sa ikatlo, pag hindi nagpasaway, ang sabi sa Biblia, itakwil mong may kabagsikan sila. Diba? Ayun yung utos, guys, ng Diyos na kapag pasaway, itakwil mo, bahala na siya sa buhay niya. Ayaw niya makinig Pinagbigyan mo ng isa, pinagbigyan mo ng dalawa, umabot ng pangatlo at ayaw pa rin, takwil mo na. Bahala na siya sa buhay niya. Parang kasi sabi ng Diyos, sige, maghaharap na lang kami sa paghuhukom. Paliwanag niya na lang yung sarili niya, ba't ayaw niya magpasaway. Pero sa Katoliko, guys, walang ganong aral. Doon pa lang magkakaalaman na. Sino bang sumusunod sa aral talaga ng Bible? Diba? Ulitin ko guys, hindi naman ito patungkol sa faith. 'Di ba? Patungkol ito sa politika lang. Kaya nirerekta ko yung politika guys. Alam nyo kung bakit hindi disiplinado ang mga Katoliko? Kasi sobrang luwag. Kasi nga halos wala naman talagang pakialam yung mga kaparian natin. 'Di ba? Lumalabas lang sila kapag yan, may mga EJK issue, kapag human rights, ganyan lang sila. 'Di ba? Kapag huhukayin yung patay, tapos lalagay dun sa parang museo. 'Di ba? Kilala nyo? Father Flavi lang yan. Tsaka ito guys sa tagal kong nanonood ng INC sa mga event nila, sa mga social media, sa TV, di ba? Never ko silang naringgan na gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Real talk. Kasi ang sinasabi dito guys, parang kulto daw ang INC as well as part daw ng destabilization. Ba't hindi nyo sinabi anong binoto ng INC or parang in-endorse ng INC si Noy Noy?
Sige nga. Pagka politiko nyo or gusto nyong politiko yung in-endorse ng iglesia, okay sa inyo. Pag hindi, puta, kulto tinatawag nyo. Mga hipokrito din tong mga tao na to eh. Di ba? Doon nyo malalaman na politika lang. Kasi nung kay Noynoy guys, in-endorse ng INC si Noynoy, binoto ng INC si Noynoy. Good sa inyo. Di ba? Goods. Ngayon, sumasalungat na yung INC dahil may Marcoleta, kampi sa Duterte. Kulto na ang tawag nyo, mga hipokrito kayo. Di ba? Makapagsalita kayo ng kulto. Ang lulupit nyo. Ito lang nga sa mga kapwa Katoliko, hindi ko kinakalaban yung faith natin, guys. Okay? Paniwalaan nyo yung gusto nyong paniwalaan. Ganyan naman tayo sa Catholic. Pero sa akin yung disiplina lang talaga. Ang layo ng disiplina natin sa INC. Masaktan na yung masasaktan. Nasasaktan din ako para sa inyo at nasasaktan din ako para sa sarili ko dahil naging minsan ko ding minahal ang pagiging Catholic, guys. Sobra kong minahal ang pagiging Catholic. Pero dahil sa paglaki natin, pagtanda natin, medyo natatauhan na tayo. Kaya sa mga ganito, di na ako naniniwala. Ito na lang guys, sige, isa pang comparison, last na lang. Sige, kumpara natin yung rally ng INC sa Luneta Park. Okay, ito guys, hindi ko titirahin yung faith ha. Kanya-kanya tayo. Disiplina yung titirahin ko dito. Disiplina ng Catholic at ng INC. Yung part lang na kung saan, ito aftermath ng mga event, nung rally ng INC dun sa Luneta Park versus sa piyesta ng Nazareno every year. Isipin nyo, sino pinamaraming kalat? Guys, yung INC, pagtapos ng event, halos malinis, halos walang nangyari. Sa piyesta ng Nazareno, guys, lahat ng dinaanan, sige, isipin nyo na lang. Kung hindi pa tutulungan ng local government ng Maynila, di ba? Halos walang pumulot ng kalat. Di ba? Tapos ayun, sasabihin nyo, tatapatan nyo yung INC. Sa kalinisan pa lang, talong-talo na tayo. Disiplina pa lang, talo na. Tapos gusto nyo, tapatan nyo yung INC. Malabong mangyari, guys. Masaktan na yung masaktan, mga kapwa Katoliko. Pasensya na, real talk lang tayo rito. Di ba? Sabihan nyo muna yung mga namumuno sa atin, umaksyon sila at wag lang silang umupo-upo doon sa kanilang mga opisina at, di ba, at i-enjoy ang mga donasyon na nakukuha nila. Di ba? Galaw-galaw din. O, ito na lang. Sige, yung Papa sa Roma, guys, ilang beses pumunta para makipag-celebrate ng piyesta ng Nazareno. Sige nga. Guys, ang piyesta ng Nazareno, ang isa sa pinakamalaking event every year na ginagawa dito sa Pilipinas. Guys, Christian country ang Pilipinas, guys. Sobrang daming Katoliko dito, as in, sobrang daming Katoliko. Di ba dapat bilang isang leader ng pinakamalaking religious group sa mundo, di ba, atinan mo yung isa sa mga pinakamalaki nilang mga event katulad ng piyesta ng Nazareno. Guys, milyong-milyong Katoliko ang pumupunta doon. Pero never may pumuntang papa para makipag-celebrate sa piyesta ng Nazareno. Sige nga. Di ba? Tapos sasabihin nyo, gusto nyo makipagtapatan sa INC. Eh, yung mismong leader nga ayaw makijoin. Ano lang, magbibigay lang ng mensahe. Diba? Puro na lang maibigay ng mensahe, guys. Kasi ito lang naman isang araw, do, punta ka dito sa Nazareno. Tingnan mo lang ang actual, magmisa ka lang. Nakabalik ka na uli sa Roma. Wala bang ganun? Yun lang sa akin, guys. Okay, tapos may pagtapatan tayo sa INC. Wala. Disiplina pa lang, tapos na tayo sa INC. Gusto pa nating tapatan sila pagdating sa election or whatsoever. Dapat nga sa election, mas marami ang Katoliko eh. Kahit hindi nga tapatan eh. Kahit hindi nyo nga pansinin yung INC. Diba? 2 million, 3 million votes versus 50 million votes or... Diba? Yun lang sa akin, guys. Kayo, bahala na kayo mag-decide. Hindi ko tinitira yung faith dito. Dinidisregard ko at sinasantabi ko yung faith. Iba-iba tayo, guys. Pero yung disiplina, guys, doon ang pinakamalaking parte. Politika lang lahat ng yan, guys. Huwag kayo magpasilaw. Yun lang kabagang. Peace ya. Brr!